Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Halip po kayo. Samahan niyo ako at muling pagbisita natin dito sa bahay ni Ate Gemma and Kuya Johnry. Kumusta na kaya ang magandang mansion nila ni Kuya Johnry? Yes, walang kakupas-kupas. Ang ganda at kulay ng ating bahay. Bote lang dito nalagyan po mga kabayan, no? Bote dito nalagyan ng graba. Ito yung mga sobra doon sa salandra, pinagsalandrahan ng buhangin mga kabayan. Wala na doon, Ate Gemma. Oo. So, pwede makapasok. Ha? Papasok ha. Makikidisturbo at papasok kami sa bahay nyo. Wow! Socialera talaga si Ate Gemma mga kabayan. Oh. Kailang ang lamesa nandito na kung saan dito na namin to nilagay nung nakaraan nung nandito si Bishi Doc Ella. Kasi mas malaki ang space dito mga kabayan. So ngayon, no, ay mas maganda dito mga kabayan. Kailang masyadong aksayado ng pagkain. Kasi alam niyo kung bakit? Nandito yung lamesa. Kailangan laging nakahandang may pagkain dyan. Para pag may bisita, kakain na kaagad. Kasi lamesa ang ano eh. O, katulad nito, oh, meron nga pero kapiraso. Wala na. Diba? O, kasi lamesa ang ano natin, ang madat na natin kaagad. Bungad pa ng lamesa. No? So, ano bang ibig sabihin ng lamesa? Siyempre, pagkain. Oh. Wow! Okay, sige. So, ayan. Bisitahin natin kasi sabi nila mga kabayan, baka ang bahay ni Ate Gemma, kumusta na kaya? Baka ang bahay niya ay matulad sa bahay ni Aling Prensing. No? Pero in fairness, Aling Prensing mga kabayan, kahit papaano, hindi mga 101% nakuha ang kalinisan na tinuturo natin. At least may pagbabago. No, may pagbabago po mga kabayan. So natututo din kahit papaano. Hindi katulad dati na sobrang dugyot. So ngayon, kumpara nga nila, baka daw si Ate Gemma ay mapabayaan yung bahay. So makikita natin yan kung napabayaan ba talaga or hindi. Okay, sige. Wow! Kailang mukhang nagtitipid sila sa ilaw. May electric fan nakaandar, pero ang ilaw ay pinapatay. Oh, wow. Maliwalas dito mga kabayan, no? Dahil ang lamesa ay nandiyan sa labas, no? Kaya lumaki ang space nila dito sa loob ng sala nila. Oh, kahit pa paano may nakikita pa rin tayong grocery, nangibabaw yung bagoong. Yung isang linggong pag-ibig, hindi lang talaga linggo, buwan o araw-araw na pag-ibig kasama sa buhay. Di ba kaya dyan, Dre? No, araw-araw ulam, bagoong. Opa, nagkahanda. Pag gulay, may bagoong pa rin. Opa, pwede naman. Kung walang may bagoong pa rin. So lahat ay kasama sa buhay nila yung bagoong mga kabayan. Kumusta yung nagluluto kayo dito? Ulan. Pag na ako ng gising ng mga 5:30 na dyan. Pag tinanghali ka na. Oh, very good. Alas 4 yung gising ko, ma'am. Doon sa labas talaga. Meron na kayong dirty kitchen. Okay. Sige, mamaya silipin natin. So, malamang marami pa tong laman. Oy, hindi mo na malait-lait ngayon ang biyanan mo. Diba? Dati pinagmamalaki mo na meron kang na kalan at tangke, stove. Siya meron na rin. Huwag mong maliitin ang biyanan mo ngayon. Baka tuluyang maputulan ka ng ilaw. Hindi ka makapagsaing, hindi ka makaluto ng ulam kasi magiging madilim ang bahay mo. Di ba? Kaya ayusin mo. Kumusta ang CR natin? Okay, ma'am. Ay. Higit ka rin, ma'am. Oh yes, panatilihin ang kalinisan at kailangan hindi nagye-yellowish
ang inodoro, kailangan na natiling malinis. O, kumusta yung kwarto nyo? Pwede pumasok sa kwarto mo dito, Jindrik? Siyempre, ikaw mag-open kasi kwarto nyo yan. Oh, wow. Tingnan ko nga kung malinis ba ang kwarto nyo. Kurutin ko yung mga singit nyo, ha? Pag hindi malinis at hindi maganda at hindi organized. Wow, bago na ang mga bedsheet nyo ngayon, ha? Ito yung binigay ni Doc? Ha? Jema? Ate Gemma? Yes, ma'am. Uy, ang gaganda. Ang makakapal. So, ayan po, bishi ko, oh. Swak na swak dito yung binigay nyo po na ano. Oh, ang gaganda, di ba? Oh, see? Ayan po, mga kabayan, oh. Ang gaganda ng tela, mga kabayan, sa binigay ni Doc na bedsheet na. Oh, meron ng bedsheet, may kumot ka na, may punda pa. Yan lang yung ano niya, yung kompleto na ano Oh, itong isang set. Kasi depende kasi minsan sa set. Yung isa, ma'am, ano kumot yun? At saka punda. Depende. At is na-turn naman din sa kumot ni Darang na kulay pink. 'Di ba? Wow! O ganito ha, ang saya sa pakiramdam na tuwing punta ko dito. O kahit hindi ako pupunta, lagi kong sinasabi yan ha. Hindi lang kay Ate Gemma, sa lahat na nabigyan kong pabahay. Kung ano yung pagmamahal na pinadama sa mga sponsors natin, ganun din ang pagmamahal na igaganti natin sa kanila. Ano nga ba? Magiging masaya sila, matuwa sila na naging masinop tayo at naging maalaga tayo sa bahay. Masaya na sila nun. Damang-dama na nila yung pagmamahal kapag nakita na magiging malinis. Na katulad dito. Kung ano yung iniwan natin, no, na dumating man tayo dito, makita man natin o hindi, kailangan manatiling malinis na kahit sabihin mong wala tayo dito o hindi tayo pupunta, kailangan malinis. Ha, Jeric and Darang? At lagi kong sinasabi, lalo ka na. Babae, alam naman natin ang babae ay kailangan magaling sa kalinisan pagdating sa labas at loob ng bahay na hindi lang ang katawan ang linisin natin, pati yung loob ng bahay at yung pamamahay. So, very organized. May mga laman ba to? Yung mga ano nyo? Ay, meron palang mga laman. Ah, meron naman pala. Akala ko walang mga laman. Meron naman pala silang mga damit, mga kabayan. Oh, ilang kwarto dito sa'yo? Ito po yung sun. Tapos dito. Ah, ganyan. Opo. Tapos kay Darang, ganon. Opo. Ah, pael kayo. So, hati. Nagkasya naman lahat dyan, Nak. Opo. Okay naman. So, yan. Dapat naka-organize ang mga bag dyan. Gumagamit ka ng electric fan sa gabi? Opo. Pag Oh. mainit. Pag mainit, kailangan umandar. Kasi, at ang pag ano dito sa bedsheet, Ate Gemma, hindi matagal ha. Isang linggo. O, isang linggo, hubarin. Huwag tipirin kasi mas mahirap mangamoy yung Tsaka yung ano man pag matagal, mangingitim. bukod doon, mangangamoy talaga siya, hindi na siya matanggal. Tapos, hindi baling mangamoy yung ano, kasi nalalabahan siya. Unlike sa foam, mahirap pag nangamoy. Kaya ang gagawin, isang linggo lang, hubaran na ng ng bedsheet. Tapos, meron pa tong body niya. Malalabahan tong body niya, matatanggal to ha. Yes, ma'am. Ito. Pwede pa. Ang pinaka-foam, ibilad mo sa init kapag may araw. Yun ang technique para hindi mangamoy. At mga bakterya dyan ay maalis din. Kanina itong kwarto, pwedeng sumilip sa kwarto mo. Baka meron kang tinatago dyan Pwede po. na hindi ko alam. Ha? Pwede po, ma'am. Pwede malas ka na. Wow! Wow, bonggesius ang sasapin palang mga kabayan. Uy, ang ganda ha. Ang ganda bishi ng mga bedsheet na naibigay. Wow! Bonggesius. So, yan ang gusto ko mga kabayan talaga. 'Di ba? Na ganyan lang. No? Na hindi napabayan ang bahay natin. So, sinong madalas katabi mo dito? Wala po, ma'am, nanak ko sa baba. Ay, dito ka sa baba. Dyan, ma'am. Kasi ang mga bata nandito. Silang content. So, anong sinasapin mo dito? Karton, ma'am. Karton. Hindi, pwede yun. Hindi na malamig yun, ma'am. Ha? Hindi malamig yun. Pwede yun. Kung dating nakakarton ka, ngayon nakakarton ka pa. Pinaubaya sa mga anak. No, kasi ang mga anak dito, siyempre mga baby pa. Okay, sige, pagbigyan natin. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. At hindi ko rin pwedeng palakihan. Kasi wala na silang aapakan. 'Di ba? Kaya double lang talaga. Kung silang mag-asawa lang, kakasya. Magkatabi sila dito, maluwag pa. Kaya lang, siyempre, may mga bata na nandito. Kaya,
ang mag-ina, tatlo dito sila. Tapos si Kuya Jandre sa ilalim ng papag na nakasapi ng karton. Pero, ganun pa man, dito nga magkatabi ang magnanay, bandang alas 12, ang magkatabi sila naman ang... akala nila, hindi natin alam yan, oh. Wag ako. 'Di ba? Sa unang higa, mga bandang alas 7, o sige, magkatabi muna ang yung magnanay. Diyan muna si tate kasi mag-aantay kapag natulog na ang mga bata. Tama ako? Huwag mo sinungaling, tama? Opo, ma'am. Ah! Wala ko, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sabi ni Jendry. Kala nyo, ah. Yes. Then, tingnan natin yung dirty kitchen nila. Tara. Kasi sabi ni Ate Gemma, mayroon na daw silang... Ay, ayun. Mayroon nga, mga kabayan. Ayan pala, mga kabayan. Oh, mayroon silang dirty kitchen. Ay, wow. Very good. Wow, nice. So, ayan. Okay na to. Hala, ang dami nyo palang kahoy na nakatambak dito. Wala pa yan, ma'am. Oh. Ang daming kahoy. So, okay na to pag okay na to. Kaysa yung aasa kayo sa aasa kayo sa gas. Siyempre, kung saan kayo makatipid, doon kayo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, kapag emergency, hindi naman din pwede na mayroong kayong kala na hindi nyo gagamitin. Kaya nga binili yan para gamitin. Pero, siyempre, katulad natin, kailangan lang talaga natin magtipid. 'Di ba? Kung saan kayo makakatipid, doon kayo. Para kahit papaano, makatipid. Kasi hindi lang naman gas ang bibilhin. Pagkain, nag-aaral ang mga bata, kung ano-ano pa. Sino gumawa nito? Ako lang po, ma'am. Marunong ka palang gumawa ng ganito? Marunong po, ma'am. Kung alam ko lang, bakit nagpakapagod pa ako dyan sa bahay mo? Dapat ganito na lang ang ginawa natin, ah. Hindi sana tayo naabutan ng... Yung bahay namin dati, ma'am, ito. Ay, ito yung bahay mo. Dati. O bakit hindi na lang natin niwasak yun tapos itinayo natin ulit? Kaya mo palang gumawa ng hindi o biro mo, ibenta mo na lang yung bahay mo, balik kayo dito. Magdugtong ka lang ng papag dito, dyan sa kabila. Diba? Ibenta, hanapan mo ng buyer yan. Pwede na. Ha? Pwede na. Pwede na. Maghanap ng buyer. Tapos magdugtong ka dito, tapos lagyan mo ng papag. At least, may pera ka na. Tapos, ganun naman din. Dito naman din ang bahay mo. Nandito rin ang saingan mo. Tapos natulugan. Karton naman din ang tinutulugan mo doon. Di mas maganda dito, ma'am, no? Dito na lang. Mas maganda pa. Ano pati? Service pa? Pero yung osok nito, hindi na papasok dyan? Hindi na, ma'am. Hindi na? Hindi. Malayo. Malayo na. So, okay lang kasi sabi nga ng isang sponsor natin, Lori, magkano ba ang budget sa paglagay ng dirty kitchen? Sabi ko, naku, hindi na po kailangan. No need na. No, hindi na po kailangan natin gumastos kasi meron doong mga natin, pwedeng mapilian yung mga kahoy doon sa dating bahay nila. So, para makatipid tayo. Kasi gano'n naman din. Bibili tayo lahat ng bago gawin ng dirty kitchen. Then, ang gagamitin nila is kahoy. Magiging uling din yun sa katagalan. Dahil usok. 'Di ba? So, mayroon namang makahoy dyan na sa dating bahay nila. Yun na lang. Kaya ito yun. Nabuo na. Kaya maraming salamat na lang po. Siyempre, walang problema. No, magbigay yung sponsors natin. Nagtanong nga po Kaya siyempre nang hinayang naman din ako, hindi naman din pwede porque may magbigay. Hala, sige ka na lang. Siyempre kung saan din tayo makatipid para makatipid din yung mga sponsors natin at maibigay pa at maitulong pa sa iba. So tayo mismo na nakakaalam na wag, sayang naman. Pwede naman yun. Total mausukan lang naman. Para lang naman yun sa ganitong lutuan. Bakit hindi? Nandito naman tayo sa probinsya. 'Di ba? Maitulong pa yan sa iba. Sa yung mga sponsors natin na very generous. No? Maitulong pa nila sa iba yan. Okay na yun. Kaya sabi ko, pag meron kang time, Kuya Jandre, ay mangahoy ka dyan sa dating bahay mo na pinagtanggal natin. Gumawa ka para makatipid kayo. Hindi naman pwedeng mag-uling kayo at magkahoy dyan. Kailangan talaga dito. Kaya ito yon ginawa niya. Ayos na. Daming kahoy. Plus,
makasaing na sila dito. O, may ano sila, may kalan, di kahoy, may upuan pa. At higit sa lahat, hindi na mausukan yung bahay nila. Malayo na to mga kabayan. Ayan o. Nagtanggal din sila ng mga sanga-sanga dyan mga kabayan. Ayan. Para just in case na na bumagyo, hindi aabot dito at hindi rin, okay lang to, mapalitan naman to kung sakaling di ba, mapalitan naman yan. Kaya malinis na. Pati yung mga dito mga kabayan, pati yung dito sa likod, nilinis na rin nila dito. Ayan. Di ba, may mga na dito, nakita natin, may mga nakatambak na mga kawi-kawi. So, malinis na siya, ayos na siya mga kabayan, at napaka maaliwalas na yung bahay nila. Pati dito sa likod ng dirty kitchen. Kailangan manatiling malinis dito. Para maganda, bongga tingnan mga kabayan. Oh, so, ayan, okay na siya. Di ba, aba? May pintura pa pala to ha. Social yung dirty kitchen mo ha. Di pintura pa. Yung pintura ko ma'am noon, nung sayang titigas kasi. Oh. Pintura ko na yan. Pero meron namang sobrang mga pintura, di ba? Oh. Hindi, yung ginamit ko yun. Ginamit mo. Ito, Di ba? ginamit ko So, yung ayos. pintura. Very nice. Sobrang ganda ng ginawa. May halaman na rin pala dito. Hindi to halaman. Ano to? Arabo. Herbal. Herbal. Yung mayana, kung tawagin sa atin, di ba? Mayana, no? Arabo mang. Arabong? Arabo. So, arabuhok. Oh, arabuhok. So, ito, na na rin dito ni Kuya John rin mga kabayan, no? Na lagyan na rin niya ng Kailang, syempre, hindi pa na ng ibang mga halaman na paikutan. Bakit dito walang hindi mo na nalagyan dito, Kuya John rin? Saan ma'am? Semento, mataas. Simento dito. Dito. Wala ka ng simento? Wala naman ginamit ko. Pero maraming buhangin. Oo, marami. Wala ng simento talaga na naiwan ni isa. Wala po. Yung isa noon, ginamit ko na. Kaya mo mag-flooring dito, di ba? Opo ma'am. Okay. Ilan bang simento ang kailangan dito? Yes, lang. Ang gawin sana dito, Kuya Jandre, is... Kuya Jandre, Dalawa ma'am, pwede siguro. ang gawin mo sana dito, kailangan magpa-deliver ka ng hollow blocks. Patungan mo to ng 1, 2, 3 siguro. Ganon. Para ang talsik dyan pag umulan, hindi papasok Hindi papasok dito. din, no? Dito mo, mo yung ganyan Opo ma'am. Tapos i-flooring mo siya na parang papunta na doon para hindi magpuputik. Opo ma'am. 'Di ba? At ito, palitan nyo to, yung parang screen ngayon, ha? Kasi pangit tingnan, Opo ma'am. Yung binili ko na mahaba, mula dyan, hatiin nyo yon, isang ganun na. Kahit mga ganun kalapad, mga ganyan, hindi na pupunta ang doon, anggi. Ito, pangit tingnan, dugyo tingnan. Maganda yung, yung parang net na kulay itim na, sige, sa'yo na yon. Gamit mo, hatiin mo yon, tapos yan ang ilagay mo dito. Kasi mas manipis yun, pag ni-roll mo, hindi siya kitang-kita. Ito, pangit tingnan, Lalo na pag madumi to, wala, pangit tingnan. Diba? So, mainit pa. Yun, unlike doon, papasok pa rin yung hangin kasi butas-butas yun. So, at least, siya. Dito, simintuhin mo. Siguro, kailangan mo dito 5, or 6 na simento. Tapos, pa-deliver ka ng, mo to, kung ilang hollow blocks. 3 patong. Ha? O, 1. Siyempre, magbaon ka. Opo. 2, o 3 nga. Tapos simentuhin mo to para walang talsik na Dapat mas mataas pa dito. Oo, lampasan mo yan. Oo, dapat ipupunta na daw. Lagpasan mo yan. dito. Alin? Okay lang. Ang purpose naman natin doon na mapigilan to na hindi ma-wash out. Mapigilan to siya at walang talsik na putik papunta dito. Opo. 'Di ba? Opo. At saka hindi kayo putik dito. Pwede pa kayo magtambay-tambay dito pag Kasi magpuputik siya. Kasi ang balak ko kasi dito, ma'am, paglagyan ng halaman. O halaman, pwede. Kahit nakasemento yan, maghalaman ka. Yung mga paso, kung
Oh, halimbawa, pag nasimento na to, oh, yung paso lang mo ilagay sa gilid. Ilera, magtanim ka na ha. Kasi tag-ulan na, oras na ng pagtanim ngayon ng mga halaman. Ito yung panahon na masarap magtanim ng halaman. Kasi pag tag-init na naman, mahirap na naman. Tutubo pag pag tag-init. Pero yung mga ano, Yung mga tinanim natin na pinabuhay dyan, nandyan na, nilipat mo yung iba. Yung iba nga eh, dalawa, yung ano man, yung mga oregano. Wala pa kasing paso man. anong klaseng paso? Buhay na yung mga ano man. Kahit yung malilit na paso lang man, yung ganun. Yung parang ganyan, ano bang klaseng paso na nandyan? Yung plastic na item. Yung malata. Hindi. Yung mga itim. Ayan. Kasi kailangan mailipat. Bakit hindi to pantay dito, kuya Pinaganong, sinadya ko kasi ma'am, kaya yung tubig. Ha? Sinadya kong paganon tapa yung tubig kaya naipantay ko dyan. Dito. Hindi nilalagyan ito ng ano ma'am, ng tubig. Mababaw ng pati yung luto. Kaganon siya ma'am. Kasi ang lakas ng tubig. Lakas ng tubig, kaya nilagay ko na dyan. Hindi, Pero ang kulang pa gagawin rin mo, pwede mong ipantay dyan. Ang gagawin mo, lagyan mo to ng isang baon na Hollow block, ma'am. hollow blocks, papunta dyan. Para lahat ng tubig doon papunta doon, hindi na dadaan dyan, pupunta doon. Opo ma'am, pwede. Tapos ikanal mo rin yan para hindi doon matamaan yung dirty kitchen mo. Magkanal ka papunta doon. Opo ma'am. Harangan mong ganyan. Dalawa na. Isa, dalawa, o kahit itatlo mo na hanggang doon. Ano yun? Para maganda yung kaganda yung bilhan kita ng semento. Tapos bilangin mo kung ilang mga hollow blocks kailangan dyan. Kasi marami ka namang buhangin eh. Okay. Masasayang lang din yun. Oo. Masasayang lang din. Para lalo pang gumanda ang harapan ng bahay nyo. 'Di ba? Kaya mo naman din yun, unti-untiin mo. Opo ma'am, kaya ma'am. 'Di ba? Ayan ang trabaho mo eh. Opo ma'am. Kaya mo nga gumawa ng anak, yung pa kaya. Madali lang. Madali lang, posible naman. Kaya hindi? Kaya. Ha? Kaya. Kaya? Tapos lalo na ngayon, nakakain ka na ng lechon. Oo, nabusog nga ako hanggang ngayon. Ha? Nabusog Busog ka pa pa. hanggang. Ang dami nating merinda doon. Hindi ako kumain. Bingka. Oh, may bibingka, may binangkal, may tinapay. Nabusog ako. Oh, Hindi ako makain. mamili ka lang kung anong gusto mong Hanggang ngayon, kanina ka pa kumain ng tanghali, hanggang ngayon, Oo, busog ka pa din? Santol. Dami kong kinain kanina. Niimpatso ka na. Ay, nako. Ito, tutubo to, ate Gemma, ayan, oh. Oh, itanim mo yan. Tatanim yan. Para sayang. Ito yung nilipat mo na dyan. Yung dati na to ma'am, yung nilagay natin. So, yan po yung nila, Ate Nels. Dirty kitchen. At least makaano na sila. Kasi kung aasa sila sa gasol. Hindi mausok sa bahay na. Opo. Dapat nga, doon nila ginawa yan sa itaas eh. Sa mangga po. Para bahay-bahayan, tapos kusina na. Para nag-picnic tayo doon, di ba? Sayang, dapat dyan na sana dinala yung dirty kitchen sa itaas. Tapos maglagay kayo ng hagdanan dyan sa tawiran dyan sa bubong. Unggoy natin. Dapat Unggoy mama, pwede. Luluto ka na para haba. Opo, pag mga ganitong oras. At saka maglagay ka ng isang ilaw. Hindi naman. Maliwanag. Maaga naman kayo nagluluto. Kami nagluluto ma'am. Pero pag madaling araw. Pero hindi lahat ng pagkakataon na maaga kayo magluto o kahit malang solar. May lighter ma'am. Ma'am, Later. kami. Alam Nasanay na. mo ba yung lampara noon? O lampara na digaas. Digaas? Yung nasanay na kasi kami ma'am pag walang kuryente. Yung Sa amin sa bundok, lampara. Yung lighter, di ba may ilaw yun? Yun ang ginagamit namin. Yung lighter na may ilaw Oo, Opo. parang may flashlight. Flashlight, opo. Malakas din yun. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.